Welcome to Donmar TV News Channel. I am sorry si Pangulong Digong Duterte matapos magpaturok ng Sinopharm COVID vaccine. Kahit wala pa itong emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration. Ayon sa Pangulo, ang Sinopharm job ay sakop ng compassionate use license na ibinigay sa Presidential Security Group. Kasabay nito pinagtanggol ni Duterte ang desisyon na magpabakuna gamit ang Sinopharm dahil buhay naman daw niya ito. Para wala ng gulo, pinull-out pa ng Pangulo ang pagdating ng Sinopharm sa Pilipinas. Narito ang Pangulong Duterte. So we are sorry, you are right, we are wrong. Ang Sinopharm maybe tomorrow or following day wala na yan. I made it as a personal request. Ngayon yung tinurok sa akin, I said, it's a decision of my doctor and all things said, this is my life. Alam ko man compassionate use. So there was this legal point that made it possible for me to sinabi ng doktor Sinopharm because of the record outside of the Philippines na maganda ang and all of the Chinese official Sinopharm. Pero kung parang gano'n naman ingay, i-withdraw na lang. Nag-trending di umano ang ibalik ang ABS-CBN. Di ko nga alam ibig sabihin ng ibalik ang ABS-CBN, ibalik sa Himpapawid o ibalik sa Inodoro. Kasi matagal nang nasa Inodoro yan eh. O di ba? So ibalik daw sa Inodoro. Di ko alam kung saan ibalik yan. Anyway, nagkaroon po ng 5,000 tweets. Yun, nag-trending na kagad. At ang matatawa ka, ang nagbalita, ABS-CBN din. Sinubukan kong tingnan sa mga ibang mainstream. Wala namang balitang ganyan. So, sila lang ang nagpapalaki. Sila lang ang nagpapalaki na anniversary kuno-kuno nila. Sabi nga nila, ito'y 1 taon na silang bitter. Ayan, Mark a year since it signed off the air on TV and radio after expiration of congressional franchise. So, ang kanilang reklamo, 'di ba? Kung meron man silang sinasabing paulit-ulit noon, pagkatapos ipasara ang kanilang hindi na may pasara, hindi bigyan ng franchise ang kanilang network, ang paulit-ulit nilang sinasabi. Okay? Pinatay na ang demokrasya sa Pilipinas. Tinapalan ang kanilang bibig na magsalita. Yan ang kanilang sinasabing paulit-ulit. As in, paulit-ulit siya na kesyo sila daw ay pinigilan na magbalita. Ang matatawa ka, itong balita na ito, halimbawa, ito papakita ko lang sa inyo, isa ito, kilala nyo naman tong NUJP, di ba? NUJP, alam nyo na. Alam na this. Sabi nila, ABS-CBN never silence even after year of air. Alam mo, ito lang masasabi ko. Ayan, sinasabi nila, the shutdown of country's largest broadcast displays including ganyan bla bla bla, hindi daw napatahimik. Di sampal din sa inyo yan. Kasi ang sinabi nyo noon, kayo'y pinapatahimik ng gobyerno. Tapos kayo sasabihin nyo, hindi kayo napatahimik. Ano ba talaga? Hindi di ba? Hindi nyo, di ba matandaan nyo, yung nung sila hindi nabigyan ng franchise, yan lang lagi nila sinasabi, wala nang press freedom sa bansang Pilipinas. Wala nang ganito sa Pilipinas. Wala nang boses kami sa Pilipinas. Ngayon, ang sinasabi naman nila, never silence even after year of air. So akala ko ba pinatay kayo ang demokrasya? Akala ko ba pinatahimik kayo? Bakit kayo never silence pa?
Paano, ang ibig lamang sabihin nun, ang nawala lang sa inyo ay yung franchise. Hindi naman kayo pinasara ng gobyerno. Na kasinungalingan yung sinasabi nyo noon na pinasara kayo ng gobyerno, na pinatay kayo ng gobyerno, nagbinigyan kayo ng, tinanggalan kayo ng kalayaan. Ngayon nga ito sinasabi nyo ngayon. O di anong tawag dyan? Sinungaling kayong mga animal kayo. O, di ba? Kakainin nyo rin sasabihin ninyo na kesyo pinatahimik kayo ng gobyerno, kesyo ganito, gaganyan kayo, o. Tapos ngayon, never silence. Ano ba talaga? So, ibig sabihin, may kalayaan pa rin kayo. Ang nawala lang sa inyo yung franchise nyo, which is not your right, but it's just your privilege. Binibigyan kayo ng pribilehiyo na maghimpapawid sa free channel. Ibig sabihin yan, pag mamay-ari ng gobyerno yan, itong nasa langit natin, yan. May channel ho dyan eh. May makikita kang wavelength dyan na hindi nakikita. O ganon. Ayan, yung ano na yan, pag mamay-ari ng gobyerno yan. O ibig sabihin, bibigyan kayo ng channel o ng frequency na yan para tumulong sa bansang Pilipinas. Pero dahil nasilipan kayo nang hindi kayo nagbabayad ng tamang tax, inaapi nyo yung mga empleyado at mga kung ano-ano pa. Marami pa pati yung mga inyong lupa ay hindi tama. Lahat yan ay lahat po yan ay naging rason kaya hindi kayo binigyan ng pribilehiyo ng gobyerno. At dahil doon, hindi ibig sabihin pinatay na inyong kalayaan. Bakit? Sabi nyo nga, kayo na rin mismo nagsabi, you're never silenced. Oh, di ba? Di pahiya din kayo. Sasabihin ninyo, pinigilan kayo magsalita. Ayan nga, dadaldal ninyo. Ultimo mga artista ninyo, napakadadaldal. Lalo na yung mga laos na walang project, daldal ng daldal. Tama si Michael Edward, nakakapagbalita pa sila sa Sky Cable. Nakakapagbalita pa sila sa TV Plus. May FB pa, may YT pa. Ano pa? Diba, nakipagkuntsaba pa kayo doon kay Villanueva. Yung kay Brad Eddie Villanueva, nagalit na galit sa mga ayaw sa mga diba? Pero nung usapan na, bayaran na. Totoo naman eh. Ems Vega, welcome to Banateros. Uy, salamat. Diba nakipagkasundo pa kayo doon sa istasyon ni Bishop Eddie Villanueva na nung una ayaw sa mga violence at saka mga homosexuality dahil sa kanyang paniniwala, tapos biglang tinanggap naman kayo sa lagay. Anong lagay?